Sige po, at muli magandang hapon o magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa huling bahagi ng ating serye ng pag-aaral patungkol sa huling wika ng Panginoong Jesucristo. Yan. Ilan ba ang huling wika ng Panginoon sa krus? 7. 7. So, isa na lang, ano po? Kaya tinawag natin ito ang kauli-ulihang wika ng Panginoong Jesucristo na ating mababasa, mga kapatid, sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 23. Luke chapter 23, verses 44 to 46. Luke chapter 23, 44 to 46. Sa wikang Tagalog ay ito po ang sinasabi. At nang may oras na ika-6 na, ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na ika-9. At nagdilim ang araw at nahapak sa gitna ang tabi ng templo. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Purihin ng Panginoon. So ngayon pong gabi ay ating sasaysayin ang kauli-ulihang winika ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang una niyang winika ay masasabi nating wika ng pagpapatawad. Dahil doon ay kanyang sinabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nakita natin dito na hiniling ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama na patawarin ang mga taong naroon mismo sa oras na yaon na nanunuya sa kanya at binugbog at pinarusahan siya sa buong magdamag. Hinampas nila siya ng latad na may matatalim na bakal. Gaano kasakit yun. Gayunpaman, ito ay isang kapatawaran na hindi umaasa sa ginawang pagbabago ng sarili ng iba, kundi nakasalalay sa pag-ibig ng Diyos Ama o agape. Ang kanyang pangalawang wika ay patungkol naman sa kaligtasan. Bagamat malapit na siyang mamatay, ibinigay ni Jesus ang regalong buhay na walang hanggan sa isang magnanakaw sa krus sa mga huling oras ng kanyang buhay. Lumingon siya kay Kristo at sinabi, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi ni Jesus, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Ipinapakita nito sa atin na anuman ang iyong nagawa at anumang oras kung lalapit ka kay Kristo na may tunay na pagsisisi sa iyong puso, hindi pa huli. Hindi pa huli. Hindi ko po tinataguyod ng pagsisisi sa banig ng kamatayan, yung dead repentance. Hindi ko po yun minumungkahi na sa kanila magsisi kapag mamamatay na. Ngunit ako po'y naniniwala na hanggat mayroon pang hininga ang isang tao, gaano man siya kasama, ay mayroon pa siyang pag-asa na magsisi at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ang pangatlo namang winika ng Panginoon ay masasabi nating wika ng pagmamahal. Sapagkat dito nakikita natin si Jesus sa kabila ng sakit at paghihirap sa krus na naranasan ay naglaan pa siya ng oras upang ipagkatiwala ang kanyang ina sa kanyang matapat na kaibigan at alagad na si Juan. Babae ang iyong anak, at tumingin siya sa alagad, narito ang iyong ina.
Ang pang-apat naman ay wika patungkol sa pagdurusa. Narinig natin ang paghihirap sa tinig ni Kristo ng sandaling kinuha niya ang mga kasalanan ng mundo sa kanyang sarili at ipinatong sa kanyang balikat at doon ay nahiwalay siya sa Ama. Sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Na mga sandaling iyon, tiniis niya ang paghihiwalay pagkahiwalay niya mula sa kanyang Ama upang tayo naman ay magkaroon ng pagkakasundo sa kanyang mapagmahal na Ama. Sa ikalimang wika ay makita natin na iyon ay isang wika ng pagkauhaw na kanyang sinabi, ako ay nauuhaw. Narinig natin ang sangkatauhan sa kanya nang sinabi niyang, nauuhaw ako. Bagamat ang uhaw na ito ay napawi nang siya po'y bigyan ng suka, ngunit ang kanyang kaluluwa ay higit na nauuhaw sa mas mataas na diwa. Sa katunayan po, siya lamang ang nagsalita nito upang matupad ang kasulatan na binanggit sa aklat ng Salmo. Ang nauuhaw ako ay nangangahulugan na ang kanyang puso ay nauuhaw upang mailigtas ang sangkatauhan. Hindi nagbago ang pagkauhaw na iyon sa mga kaluluwang magbabalik loob. Ang ika-6 naman na wika ay wika ng tagumpay. Narinig natin ang sigaw ng tagumpay nang sinabi ni Kristo, naganap na. Tapos na ang kanyang gawain ng pagliligtas at ito ay kumpleto. Sinabi ko nga sa mga pagsasalarawan na nung panahon na ang pagpupulong ay ginaganap sa mga tent o tolda, pagpupulong ng pag-iibanghelismo, may isang kabataan na lumapit sa pastor. Ngunit tila ang pagpupulong ng pag-iibanghelismo ay tapos na. Kaya ang batang ito ay nagtanong sa pastor, Pastor, ano pong gagawin ko upang maligtas? Kung sinabi ng pastor, habang kanyang inaayos na ang mga gamit, tapos na, ala ka nang magagawa. Nangamba yung batang ito. Ano pong ibig yung sabihin na hindi na ako maliligtas at wala nang magagawa? Wala ka nang magagawa. Sapagkat ang gawain ng pagliligtas ay nagawa na. Wala ka na lang gagawin kundi tanggapin at pagsisihan ng iyong kasalanan. Tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas mo. Samantala na ang mga tao ay gumagawa ng kanilang mga gawa upang maligtas tulad ng pagbabautismo, pagsapi sa mga reliyon at pagbabago ng buhay o paggawa ng kabutihan para maligtas, ay winawalang kabuluhan nila ang ginawa na ni Kristo na minsan magpakailanman. Doon sa krus ay kanyang sinabi, naganap na. At ngayon pong gabi, dumating tayo sa ikapito at pangwakas na wika ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. 3 punto lamang po ang ating pag-aaralan o bibigyan ng pansin. Una, ang panghuling wika ng Panginoon ay masasabi nating paglalaan ng tiwala. Pangalawa, masasabi rin natin na ito ay salita ng kaaliwan. At pangatlo, ito ay wika ng mapalad na katiyakan. Una, ang paglalaan ng tiwala. Sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Sa iyong mga kamay. Ang mga kamay ng kanyang ama ay higit at lubos na mapagkakatiwalaan. Walang problema kay Kristo na ilagay ang kanyang espiritu sa mga kamay ng kanyang ama. Sapagkat alam niya na walang mas mahusay na mga kamay kaysa sa kanyang ama.
At alam niya ng lubos na mapagkakatiwalaan niya ang kanyang ama. Tulad po ito ng isang bata na natutulog sa mga bisig ng kanyang ama. Nung maliit pa ang aking anak ay kinakalong ito at aking pinapatulog sa tono ng graduation song. Tan tan tanananan tanan. Nakakatuwa 'yon. Subalit nakakatulog siya. Kaya naalala ko rin po ang ginagawa ng aking ama sa akin na ginawa ko rin sa aking dalawang anak. Yung pong tutungtong sa lamesa at tatay. Minsan po ang anak ko dahil sa lagi ko nang ginagawa yun, tatayo ko siya sa lamesa at hintayin ko siyang tumalon at sasabihin ko. Minsan po, meron na akong gagawin, tumalon pala siya. Buti na lamang po siya ay akin pong nasa lodisyo sa bandang ibaba. Nabuwal din ako sa kanyang bigat siguro dahil sa walang balanse. Pero tumawa lamang siya na para bang hindi nakadama ng panganib sapagkat tiwala siya sa bisig ng kanyang ama. Dapat din nating malaman na maaari nating ipagkatiwala ang ating espiritu. Maaari nating ipagkatiwala ang bawat bahagi ng ating buhay sa kamay ng ating manlilikha. Samantalang ang karamihan ng mga tao sa mundo ay nagtitiwala sa kanilang pinansyal, nagtatiwala sa kanilang seguridad. Ang iba sa insurance, o sa makukuha, ano pa man yun. Ngunit higit ng nating ipagkatiwala ang ating buhay sa kamay ng Panginoon. Amen. Amen. Ama, sa iyong mga kamay. Kaya ito'y masasabi natin na ang wikang iyon ay wika ng paglalaan ng tiwala. Ang slogan po ng Allstate, familiar kayo doon, ay nagsasabi, you are in good hands. Tama. Pakinan mo ang boses mo. Are you in good hands? Yeah. You are in good hands. The good hands of people. Ngunit ang kanila mga kamay ay hindi palaging mapagkakatiwalaan. Ano po? Di katulad ng mga kamay ng Diyos. Mayroong mga taong natatakot na ilagay ang kanilang espiritu, natatakot na ilagay ang kanilang buhay sa mga kamay ng Diyos. Ang iba hindi naglalagay ng kanilang mga kamay sa buhay ng Diyos dahil hindi nila handang tanggalin ang kanilang mga kamay sa pagmamanibela sa kanilang sariling buhay. Nais nilang manatili sa direksyon na tinutungo ng kanilang buhay. Ngunit sabi ng Panginoon kay Jeremias, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Jeremias, Kapitulo 20, talatang 11. Ang talatang ito po ay hindi lamang para kay Jeremias, kundi para sa bawat isa sa atin. May plano siya. May plano siya para sa ating buhay na nararapat para sa atin. May plano siyang magdadala ng pag-asa sa ating buhay. Gayunpaman mga kapatid, karamihan sa atin ay tumatangging ilagay ang ating buhay sa mapagkakatiwalaang kamay na ito ng Diyos. Pangalawa, yun po ay salita ng kaaliwan. Salita ng kaaliwan. Alam ni Jesus na sa mga kamay ng kanyang ama ay makakatagpo siya ng kapahingahan. Sa gitna ng lahat po na pinagdaanan niya mga kapatid, ay natagpuan niya ang ginhawa sa mga kamay ng kanyang ama. Natagpuan niya ang katiyakan na ang lahat ay magiging maayos. Naaliw siya sa pagkaalam na ang lahat ng pagdurusa na kanyang naranasan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatian na mahahayag. Ang pagkaalam po
ng Panginoong Jesucristo bilang ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ay hindi po nagagarantiya na hindi tayo magkakaroon ng mga problema. Dahil yun ang inaakala ng iba. Sa katunayan po, malinaw na isinulat ni Pablo na magkakaroon tayo ng mga pagdurusa. At idinagdag pa niya na walang problema kung saan hindi makakaya at hindi bibigyan ng sapat na ginhawa ng Diyos. Ikalawang Korinto, Kapitulo 1, talatang 3-4, ganito po ang sinasabi. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaliw sa atin o umaaliw sa atin sa lahat ng kapigatan. The God of all comfort, purihin ng Panginoon. May kaaliwan sa kamay ng Panginoon. Pangatlo, masabi natin at huling bahagi ng ating pag-aaral, nakita natin na ang huling wika ng Panginoon ay salita ng pagtitiwala. Pangalawa, yaon ay salita ng kaaliwan. At pangatlo, yaon ay wika ng kapanatagan. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Nakakamangha pong malaman na ang tungkol sa lakas at kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Sapagkat sa aklat po ni Juan Kapitulo 10, talatang 27 ay sinabi ni Jesus, naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sinusunod nila ako at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at sila'y hindi kailanman mapapahamak. Walang sino mang makakakuha sa kanila mula sa aking kamay. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila higit sa lahat at walang sino mang makakaalis sa kanila sa kamay ng aking Ama. Mayroon pong seguridad sa mga kamay ng Diyos. Hindi gaya ng paniniwala ng mga ibang sinagsasabing sila'y mananampalataya. Naligtas ngayon, bukas, umakalawa ay hindi na. Mayroong seguridad. Hindi po ligtas ngayon, magkasala ka, wala na. Hindi po ganoon. Ang wika ng kapanatagan sa krus ay pangwalang hanggan ang bisa. Wala nang makakaagaw pa sa kanila sa kamay ng aking Ama. Marahil siguro, ang mga ganong paniniwala ay nakabase kung gaano sila katapat o kumikilos o naglilingkod sa kanilang Diyos. Na kung sila'y mabuti o masigasig, ay nakakakapit silang mabuti. Sa makatwid silang kumakapit. At pag nagkasala ay nakakabitaw sila. Ngunit ang tunay na pagtitiwala sa Panginoon, ang Diyos ang humahawak sa atin. At hindi na tayo maagaw ni naman sa kamay ng ating Ama. Dahil siya ang humahawak sa mga tunay na mananampalataya. Kaya merong kapanatagan. Ama, sa iyong mga kamay, pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Sa winika na ito ng ating Panginoon, malinaw na tinanggap ng Panginoon ang kapanatagang yaon sa mga kamay ng kanyang Ama. Tinanggap po ni Jesus ang kaginhawaan na matatagpuan sa mga kamay na iyon. Natagpuan ni Jesus ang tiwala sa kamay ng kanyang mapagmahal na Ama. Tinanggap ni Jesus ang kakayahan ng mga kamay na iyon na gawin ang pinakamainam na hindi kayang gawin ng ibang mga kamay. Suriin po natin at balikan na sa mga huling 18 oras ng kanyang buhay, nang ang ating Panginoong Jesucristo ay hawak pa ng malulupit na kamay nila Poncio Pilato, ni Felix, ni Herodes, at maging sa mga kamay ng mga mapagsiil na pinunong kawal at ng kanyang mga alipores. Gamit ang kanilang mga kamay, iligal nilang inaresto ang Panginoon. Gamit ang kanilang mga kamay, hinubaran siya ng kanyang mga kasuotan. Gamit ang kanilang mga kamay, hinagupit nila siya hanggang sa mahulog ang mga ilang butil ng kanyang laman mula sa kanyang mga buto. Gamit ang kanilang mga kamay, pinagpapalo nila siya na di ilang beses datnan at panawan ng ulirat.
Gamit ang kanilang mga kamay, hinatak nila ang kanyang balbas hanggang sa mga ito ay mapunit sa kanyang mga anit. Gamit ang kanilang mga kamay, sinampal siya hanggang sa magkulay asul ang kanyang mukha. Gamit ang kanilang mga kamay, binugbog nila siya hanggang sa hindi na siya makakita at walang makakilala. Gamit ang kanilang mga kamay, pinutong nila ang isang kulumpo ng koronang tinik na bumaon sa kanyang ulo. Gamit ang kanilang mga kamay, inilagay nila ng buong lupit ang mga naglalaki ang mga papo sa kanyang mga paa at kamay. Gamit ang kanilang mga kamay, ang mga masasamang kamay na ito na lahat ng kanilang makakaya ay ginawa nila upang gapiin at di mapanatag ang katawang lupa ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit nagkamali po sila. Nagkamali sila sapagkat may pinakamainam na kamay na pinaglagakan ang pagod at hapon niyang katawan. Ang mga kamay ng kanyang ama. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Alam po ng ating Panginoong Hesus na bumalik siya sa malambot na kamay ng kanyang ama. Kaya't sinabi niya ang huling wika bago siya makatulog sa mga kamay na ito. Naalala ko po ang isang kwento, hindi ko alam kung saan ko napasa yun o sino man ang sumulat. Ngunit malinaw pa yun sa aking isipan. Sabi po sa kwento ganito, meron pong kambal na lalaki ang nasa loob ng sinapupunan. Doon ay nagsimulang lumaki ang simula ng kanilang buhay. At ang bawat maliliit na bahagi ng kanilang mga katawan ay unti-unting nagkakaroon ng hugis at anyo. At sa pamamagitan ng pagunlad ng kanilang utak ay dumating ang kaalaman, ang damdamin, nagkaroon din ng pandama. At isang pangunawa sa kanilang paligid at pangunawa sa bawat isa at sa kanilang buhay. Natuklasan po nila na ang buhay ay napakainam, maganda at napakabuti. Sa loob ng sinapupunan, may pagkakataon pong nagtatawanan sila. At nararamdaman ito ng kanilang ina. Ang bawat isa ay patuloy na lumaki at sa lalong madaling panahon ng kanilang mga braso, daliri, binti, ay nagsimulang gumawa ng hugis. Itinaas nila ang kanilang mga katawan at lumiko sa kanilang maliit na mundo. Sinaliksik nila ito at natagpuan ang kordon ng buhay na nagbibigay sa kanila ng buhay mula sa dugo ng kanilang ina. Nagpasalamat sila sa bagong pagtuklas na ito at sila umaawit. Gaano kalaki ang pagmamahal ng aming ina na ibinahagi niya ang lahat ng mayroon siya sa amin. Ilang buwan pa ang lumipas, linggo, araw, napansin nila ang pagbabago sa bawat isa at sa kanilang sarili. Masdan mo, tayo ay nagbabago, sabi ng isa. Anong ibig sabihin nito? Ang isa ay nagsabi, ito'y nangangahulugan na malapit na tayo sa pagsilang. Isang hindi mapakali na damdamin ang gumugulo sa kanila. Mayroong takot. Natatakot silang may panganak sapagkat alam nila na nangangahulugang iiwanan na nila ang kanilang kamangha-mangha mundo. Ang isa sa kambal ay nagsabi, nais ko dito na lang ako. Ngunit dapat tayong ipanganak, sabi ng isa. Ito ay nangyari sa lahat ng iba pa. Sa katunayan, mayroong katibayan sa loob ng sinapupunan ng ating ina na nagdala na siya ng buhay bago pa tayo. At naniniwala ako na may buhay pagkatapos ng kapanganakan, hindi ba? Paano magkakaroon ng buhay pagkatapos ng kapanganakan? Tanong ng isa. Hindi ba natin inilabas ang ating kordon sa buhay at ang tisyo ng dugo kapag ipinanganak na? At nakipag-usap ka na ba sa sinamang ipinanganak? Nakapasok na ba ang sinamang pumasok sa sinapupunan pagkatapos ng kapanganakan upang ilarawan kung ano ang kapanganakan? Lubhas siyang nagugulumihanan. Wala pa, di ba? Habang siya ay nagsasalita, nahulog siya sa kawalan ng pag-asa. At sa kanyang kawalan ng pag-asa ay napaungo siya. Kung ang layunin ng paglilihi at ang ating paglaki sa loob ng sinapupunan ay magtatapos sa pagsilang, kung gayon ang tunay na buhay natin ay walang malay.
Niyakap niya ang kanyang mahalagang buhay, ang kordon sa kanyang dibdib, at sinabi, at kung ganito at ang buhay ay walang katotohanan, kung gayon walang tunay na buhay at walang ina. Ngunit mayroong isang ina, protesta ng isa. Mayroong ina. Sino ang nagbigay sa atin ng nutrisyon? Sino ang lumikha sa mundo natin para dito? Nakukuha natin ating pagpapakain mula sa kordon na ito. At ang ating mundo'y palaging narito, sabi ng isa. At kung mayroong isang ina, nasaan siya? Sige nga, patunayan mo, sabi ng isa. Nakita mo na ba siya? Hindi. Sa gayon, habang isa'y nawala ng pag-asa, ang isa naman ay nagtipon ng lakas sa sarili para sa kapanganakan at inilagay ang kanyang tiwala sa mga kamay ng kanyang ina. At ng mga oras na yun ay naging mga araw, at ang araw ay naging linggo, at sa lalong madaling panahon, ito ay oras na. Alam nilang pareho na ang kanilang kapanganakan ay malapit na. Tulad ng una na ipinagbuntis, kung gayon siya ang unang ipinanganak, ang isa ay sumunod. At sa kanilang pagsilang, nag-ipon sila ng likido at hinagupit ang tuyong hangin na natiyak na nilang sila ipinanganak. Binuksan nila ang kanilang mga mata at nakita nila ang buhay pagkatapos ng kapanganakan sa pinakaunang oras. Nakita nila ang magandang mata ng kanilang ina habang sila'y dinurog ng buong pagmamahal sa kanyang mga bisig na sa bahay na sila. Kung wala kang katiyakan, kung kaninong mga kamay mo ilala ng iyong buhay tulad ng isang ng kambal, di ka magiging panatag na harapin ang bawat araw sa iyong buhay. Di ka magiging panatag. Ngunit itinatagubilin ko, ngunit walang dahilan para matakot tayo. Walang dahilan para mangamba tayo. Tulad ng sinabi ni Jesus, Ama, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Lagi nating tandaan, ilagak natin kay Jesus o sa kamay ng Panginoon ang ating espiritu, ang ating buhay, at ang bawat buhay natin sa araw-araw. Marami pong salamat. Salamat, Brother Lito, sa pag-share ng salita ng Diyos. Okay, tayo na po.